Sa huling panahon, ang pag-ibig ng iba ay nanlalamig. Huwag ninyong hayaan na matulad kayo sa kanila. Amen. Good morning mga kapatid. Nakakatakot yung mensahe na yun. Manlalamig daw ang marami. So kailangan counter-attack na natin yun mga kapatid. Maging marunong tayo. Sino ba yung marunong? Yung may kaisipan ng Diyos, yung marunong. Kasi kahit may alam ka sa isang bagay at di ka marunong, useless yung kaalaman mo. So kailangan yung espiritu ng kaalaman, espiritu ng karunungan, maipahayag sa atin ng Diyos. At ang Panginoong Yesus ang naghahayag mo sa atin. Tinuturuan tayo ng karunungan para yung nalaman natin, magawa natin. Kasi ang basis ng Diyos araw-araw, itong araw na ito. This is the day of salvation. This is the year of the Lord. Ito ang araw na hinirang ng Diyos. This is the day that the Lord has said, and I shall be glad in it. So, kailangan itong araw na ito, magpapasya ka. Pipili ka. Meron kang choice araw-araw eh. Kasi ang tao, pag namatay ang tao, judgment na yun. So, kung hindi ka naging karapat-dapat sa araw na ito at namatay ka, judgment na yun. It is appointed unto man to live once and after death, judgment. So, yun ang nakakatakot. Pag dinala ka sa Hades, hindi ka na makakaalis doon. Ngayon, kailangan dalhin tayo sa ilalim ng altar. Yun ang mga anak ng Diyos. Pag namatay ang isang Kristiyanong tunay, dinadala doon sa ilalim ng altar ng Diyos sa langit. Yung mga masama, dinadala sa Hades. Kasi yung Hades itatapon sa dagat-dagatang apo yun. Kasi nung araw, yung istorya ni Lazarus at saka yung rich man, basahin natin mamaya. Hindi, ngayon na. Ngayon na natin basahin. Para makita natin. Luke 16:19 to 31 yun. Ang hirap pala ng bagong Bible. Buti pa yung luma. Ito hindi, maglalaway ka muna. Mababasa muna yung Bible. Ang nipis eh. Teka muna ha, ang hirap Sana kung Katoliko rito, may tagabasa. Maglalaway tayo dito. Madaling maluluma. Parang gusto ko nang bawiin. Ang hirap. Ubus ang oras pag ano lang ng ano eh. Hindi maiwasan eh. Tapos ang labo pa ng mata. Ito, basahin natin. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw kumakain ng sagana. So yung rich man daw kumakain ng masagana. At saka yung damit niya, damit pang mayaman talaga, kulay ube. Panghari yung mga kulay ube. At isang pulubi naman ang nangangalay Lazarus. Lipos ng mga sugat ay nilalagay sa kanyang pintuan. Itong si Lazarus pala, ang dami pang sugat. Wala nang makain, ang dami pang sugat. At nangyari nang mamatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, namatay naman ang mayaman at inilibing. So pag namamatay pala, yung mga angels ang nagdadala dun sa langit. Kasi yung Abraham's bosom, nung araw kasi, nung hindi pa namamatay ang Panginoong Yesus, magkasama pa yung Hades, tsaka yung Abraham's bosom, o yung parang pinaka-langit.
o yung New Jerusalem. So, nung mamatay ang Panginoong Jesus, bumaba na siya sa kalaliman. Ibuninyo niya, natalo na siya sa kanan, talo na kamatayan. Nilubig na niya ang lahat ng paglulubig, naghari na siya. So, inalis na rin niya doon. Yung Abraham's bosom doon, na dinadala mga matutuwid na tao, dinala na rin doon sa langit, sa ilalim ng altar nilagay. Nasa New Jerusalem na. Pero yung Hades, na natili sa ilalim ng lupa. Kasi itatapon nyo sa dagat-dagatang apoy eh. Kaya hindi ka na pwedeng umalis. Pag nandun ka sa Hades, hindi ka na pwedeng makapunta. Walang limbo, walang purgatorio. Sana nga kung meron, maganda sana. Eh. Ang ganda nung naisip ng Katoliko eh. Kasi kung may purgatorio, may pag-asa ka pa. Pwede kang magwalang yan na magwalang ya. Pupunta kang purgatorio, malalangit ka rin. Ang utak nila, ano? Kaso hindi ganun eh. Hebrews 9:27, it is appointed unto man to live once, and after death, judgment. So yung mga anghel na nagdadala, yung nasa Hades, hindi naman kailangan ng anghel dun eh. Bakit? Saan sila dadalhin? Doon sila nandun. Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Ang dinadala doon, yung mga kaluluwang matuwid. Dinadala doon sa ilalim ng altar. Kaya ang anghel ang nagdadala sa atin doon. So, natapos na ng Panginoong Jesus ang pagbabayad ng kasalanan. Dadala na niya yung Abraham's bosom sa langit. So ikaw, ano ang ginagawa mo? Ikaw ba'y marunong? Kasi kung marunong ka, alam mo gagawin mo. Yung kaalaman mo, alam mo kung paano mo gagamitin. At ang kaalamang binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng kapahayagan ni Kristo. Natututunan natin ang bawat salita ng Diyos kung paano natin isasabuhay ang ating buhay. Kasi yung maghanap buhay, madali eh. Kaya sabi ni Kristo, hindi sapat yung kumakain ka lang ng tinapay o naghahanap mo, kundi mabubuhay ka sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Man doesn't live by bread alone. Hindi nabubuhay ang tao sa paghahanap buhay lamang. Kasi yung hanap buhay, madali eh. Kahit hindi ka gumraduate, maghahanap buhay ka eh. Ay yung paano mabuhay. Alam mo ba kung paano mabuhay? Itong araw na to, alam mo ba kung paano mabuhay? Kung marunong ka, dapat alamin mo kung paano mabuhay na makapunta sa langit. Isa lang naman ang daan eh. Si Kristo lang ang daan. So mabubuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Pinapipili tayo eh. Deuteronomy 30:19. Inihaharap ko sa iyo ngayon, ang langit at lupa, pinaka-witness, kamatayan o buhay, pagpapala o sumpa. Piliin mo ang buhay, sabi ng Diyos. Nagsasuggest ang Diyos sa atin. Kasi hindi siya pwede makaalam sa free will natin eh. Sa judgment natin eh. Sa choices natin. Sinasabi niya, piliin mo yung buhay upang mabuhay ka. Ikaw at ang iyong binhi. Pagkapalaan kita at ang iyong binhi. At ang lahat ng binhi na matuwid ay siguradong pagpapalain. I-preach ko na ito sa inyo eh. The families of God, pagpapalain niya. Masaganang pagpapala from generation to generation sa anak na kaanak-anakan. Siguraduhin mo lang na anak ka ng Diyos. Yung pinuno ng sambahayan, magpapastor ka sa bahay mo. Papasturan mo yung mga sisiw, yung mga tupa mo dyan. Kailangan marunong ka at may kaalaman. You must be a pastor and a teacher. Hindi sapat yung magpapastor ka, dapat teacher. Kasi ang pastor matuturo eh. Jesus Christ is the good shepherd and the master. He is the greatest teacher. He is a pastor and a teacher. So pag hinihirang ng Diyos ang pastor, up to teach dapat. Pag isang pastor ay hindi up to teach, ano ituturo mo sa iglesia? Kahit sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo yung aking mga tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pag-ingatan mo aking mga tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang pag-aalaga kasi, shepherding, pakakainin mo yung tupa. Ano pakakain mo sa tupa? Kailangan pakainin mo ng Word of God, ibibigay mo yung Word of God ng the Great Shepherd, si Jesus Christ. So ang tunay na mga pastor ng Diyos na hinihirang sa lupa, nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang ituturo niya, kalooban ng Diyos. Sa pagtuturo niya, binibigyan ng kaalaman tayong lahat. Pag naalaman na natin kung ano ang salita ng Diyos na dapat ipamuhay, tinuturuan tayo ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, ang natuturuan ng Ama, lumalapit kay Kristo.
ibinibigay ang Espiritu Santo, mananahan ng Espiritu Santo. Eh sino ba talaga yung matalino? James 3:13. Buti pa, wala nang salamin eh. James 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong kabuhayan at sa mga gawa ang inyong karunungan. So, ibig sabihin, kung marunong ka ba talaga, matalino ka, edi ipamuhay mo yung karunungan at katalinuhan mo. So, paano malalaman ng isang Kristiyano kung marunong? Nakakapamuhay siya sa kabanalan. Ano ang basis? Sinusunod niya yung Word of God. Kasi inihanda na ng Diyos ang dapat lakaran natin eh. Hindi na tayo mag-iisip ng mabuting gagawin. Ang mabuti, ang salita ng Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti. At ang salita ay matuwid, mabuti. So, kung gusto mo mabuhay sa kabanalan, dadaan ka lang sa salita ng Diyos. So, araw-araw ang pipiliin mo salita ng Diyos. Mamatay ka man, dalhin ka doon sa ilalim ng altar. Ngayon, kung ikaw ay nagiging masama at hindi ka talaga susunod, magbubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Doon ka sa Hades pupunta. So, hindi nagtatangi ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, kung hindi kayo magsisi-pagsisi, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kaya lang, ang kagandahan na naging Kristiyano, ano na tayo, may access na tayo sa Diyos, naging anak. Hindi katulad ng mga unbeliever, wala silang access sa Diyos kasi anak sila ng demonyo. Hindi sila pakikialaman ng Diyos, kahit manalangin sila ng manalangin, ang didinggin lang ng Diyos sa kanila, yung kita ng Diyos na tunay na magiging anak ng Diyos. Pero yung mga unbeliever, ang masama, hindi tinatanggap ang panalangin ng masama. Karumal-dumal ang pagsamba ng masama sa Diyos. At ang mga hahain ng masama ay karumal-dumal sa Diyos. So para maging tanggapin lang ng Diyos yan, maging banal ka. Maging Kristiyano ka, you must be born again. So napakahalaga ng born again experience. Kasi yung unang kapanganakan natin dito sa laman yun eh. Ang ating ama si Adan. Ngayon yung susunod na kapanganakan mo, born in the Spirit, ang ama na ng mga Espiritu ang ama mo. You are now born in the Spirit. So nasusulat na ngayon ang pangalan mo sa langit. Kasi anak ka na ng Diyos eh. So yung pagkakasulat sa langit na mag-ingat ka. Kasi baka mabura dahil sabi ni Moses eh, nagkasala ang Israel. Pinaparusahan ng Diyos ang Israel. Sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo sila patatawarin sa kanilang kasalanan, alisin mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sumagot ang Diyos sa kanya, Exodus 32:32. Ayoko na magbasa ng Bible, ang hirap magbasa. Sabi ng Diyos sa kanya, ang alisin ko sa aklat ng buhay, yung magkakasala laban sa akin. Ibig sabihin, yung hindi susunod sa kalooban niya. So, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon papasok sa langit, kundi ang sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. So, ano ang kalooban ng Diyos? Sundin mo yung aking isinugo. Panampalatayaan mo ang aking isinugo. Kaya napakahalaga ng mga sugo. Kaya may pagsusugo. Tingnan mo si Rahab at yung pamilya niya, naligtas. Bakit? Inalagahan yung 2 spy na pumasok sa Jericho. Yung sugo ni Joshua, inalagaan, hindi isinumbong sa pulis, itinago doon sa taas. Tapos ngayon, kasi si Rahab may revelation eh. Sabi niya sa 2 sugo, alam ko na ang Diyos niyo ay ang Diyos na totoo. Marami na kayong bansang natalo mga hari. Pag nakugkod nyo na ang lugar na ito, sabi niya, tiyak na mananalo po kayo. Ako po at ang aking pamilya, ililigtas mo. Sabi nung 2 sugo, oo, siguradong ililigtas ka ng Panginoon. Pero kailangan maglagay ka ng tanda. Yung pulang kahit anong bagay na pula, itatali mo sa poste ng bahay mo. Pag nakita ng Israel yung pula na yon, hihiwalay ka sa bayan, pag-iingatan ka. O nabuhay si Rahab, doon pala may plano kay Rahab. Magiging lineage pala ito ng lahi ni Cristo, na-preach ko dito sa inyo eh. Sa lahi ni Obed, si Ruth, na-preach ko na to sa inyo, nalaman nyo na itong lahi ng lato, na lahi ni Cristo si Joseph. Sa layo ng Judah kay Judah. Naikwento ko na rin to sa inyo tungkol kay Judah. Kasi si Judah, nung una, nagkasala siya kay Joseph eh. Kasi gusto nilang patayin si Joseph, alam niyo na rin itong istorya na to eh. Hindi ko na rin uulitin. Alam niyo na itong istorya. Ang gusto ko lang i-focus sa inyo, mga kapatid, na born again si Judah. Kasi nagsisis siya sa ginawa niya eh. Naawa siya kay Jacob eh, dahil laging malungkot. Eh, paborito ni Jacob si Joseph eh.
Tapos napatay daw ng ng beast. Samantalang hindi naman, ibinenta nila doon sa mga merchandiser na pupunta ng Egypt. O alam niyo na rin ang istorya nito kung paano nagpakain ng Israel. Pero nagbago kasi si Judah eh. Kasi may plano ang Diyos kay Judah. Jesus sa linis ni Judah, the Lion of Judah. So may mga plano ang Diyos na ginagawa na parang kakaiba eh. Hindi mo maisip ang mga paraan. Nung pala, ganun pala. Kaya pala si Rahab naligtas. Para kay Lion of Judah para ninyo. Para sa linis ni Judah, lalabas si Jesus Christ. Kay Joseph. So ito ang istorya mga kapatid na kinakailangan siguraduhin mo araw-araw na sumasampalataya ka. Tinanggap mo yung sinugo at pinagtanggap mo yung sinugo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero kapag sinuway mo ang sinugo, ginawan mo na kasama, patay ka sa Diyos. Do not touch the anointed of the Lord. Galit na galit ang Diyos dyan. Kapag sinaktan mo kay sinugo, patay ka na kaagad sa Diyos niyan. Pero pag pinagpala mo sugo niya, grabing pagpapala ibibigay sa iyo. Katulad ng widow, si Elijah. Pinakain ng widow si Elijah, 3 buwan, 3 taon, kumain sila. Kasi 3 taon hindi uulan eh. 3 taon silang pinakain. Bakit? Tinanggap ng widow si Elijah na sugo ng Diyos eh. Bakit naniwala yung widow? Binuhay yung anak niya, namatay eh. Namatay yung anak niya kasi sabi niya, alam ko po ikaw ay propeta ng Diyos, sabi niya. Kasi sino ba ang bubuhay ng patay? Eh nabuhay. Kaya dali-dali talaga nanampalataya yung widow talaga sa kanya. O yun ang widow, yun yung charge. Yun ang kumpara ng charge. Inuna ng widow yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, inunang alagaan yung sugo ng Diyos. Si Brother Manny, alam nyo, kung hindi ko naalagaan si Brother Manny, wala na rin tayo. Ang Pilipinas din, tinan mo, natulungan ni Manuel L. Quezon yung mga Israelites. Kaya hanggang ngayon, maayos pa rin ang Pilipinas. At baka mag-enroll pa nga ang Pilipinas sa huling araw. Kasi tinulungan ng Pilipinas ang Israel dahil kay Manuel L. Quezon. Mga refugee to nung araw eh. Si Manuel L. Quezon ang may revelation, tinulungan ng Israel. O ngayon, gumaganti ng buti ang Israel sa atin. Pero matatalo Israel eh. Tsaka pa lang sila mananalo sa dulo eh. Pero pag tinulungan mo ang sugo ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag tinulungan mo ng tinulungan, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Walang pwedeng gumalaw sa iyo. Tignan mo, hindi nila ako nagalaw. Ang dami nag-attempt na papaksakin ako, alisin ako sa iglesia. Yung nag-attempt na sila na wala sa iglesia, parang si Haman. Alam niyo yung istorya ni Esther, si Mordecai. Gusto ni Haman ubusin at sasasa ang mga Israelita eh. Kaya pala naging asawa si Esther ni Artajerjes. Masasabi ni Esther na papatay ni Haman ang mga Israelita. Nagalit ang hari. Ang pinapatay si Haman. Binuhay ang mga Israel. Kung ano ang masamang gusto mo sa iba, mangyayari sa iyo. Kaya kailangan lahat ng kabutihan lang ang gagawin natin sa tao. Magbabalik sa atin ang pagpapala. Lalo na ang sugo. Pag tinanggap mo ang sugo ng Diyos, ang tinanggap mo yung nagsugo. At kita masabi niya kay Pablo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Panginoon, ikaw, sino ka ba? Ako si Jesus. Huwag kang para kang sumisipa sa dulo ng lance, o nung espada, o nung kibat. Kada ka sisipa, ikaw ang masasaktan. O alam niyo na rin ang istorya nito. Dahil sugo pala si Pablo. Kasi kailangan may pagkakasugo eh. Ba't isinugo na naman si Kristo kung hindi kailangan ng sugo? Bakit isinugo ni Kristo ang 12 apostol kung hindi kailangan ng sugo? Bakit isinugo si Brother Manny kung hindi kailangan ng pagsusugo? So yun ang system ng authority. Down the line yan eh. Isinugo na naman si Kristo, isinugo ni Kristo ang mga apostol. Isinugo ng mga apostol ang mga bishop at pastor. Down the line. So pag nakakabit ka dyan, nakakabit ka sa isinugo. I am the vine, you are the branches. Pag wala ka sa lineage ng isinugo, hindi ka nakakabit sa Diyos. Kaya nga napaka-importante ng pagkakasugo at yung pagkakakabit doon sa vine. Naikwento ko na rin to sa inyo eh. Kasi si Brother Manny, hindi nagdidesisyon ng hindi sinasabi ng Diyos eh. Nagkaroon ng gulo sa LCJ noon. Ako at si Brother Ross, nagkaroon ng away eh. Pinipilit ni Brother Ross, natanggal din ako eh. Baksak ako. Kasi ini-expose ko yung mga maling aral eh. Siya yung, sabi ko, naglagay ang Diyos ng teacher sa iglesia sa katawan ni Brother Ross. Tapos sa bandang huli, nagagalit si Brother Ross sa akin. Sabi ni Brother, sabi ko, Ernie, ba't may problema ba dito?
Oo, sabi niya. Sabi ko, anong problema? Ikaw. O, ba't ako magiging problema? Galit sa'yo si brother. Bakit? Kasi doon ta sinasabi mo, ala na bisa. Sabi ko, hindi yun. Iba-iba siya. Laro namin ni Manuel, ala na bisa. Tapos, inisip ni brother Ross, yung pagtuturo niya daw, ala na bisa. Nangyari tuloy sa kanya yun. Yung iniisip niya. Nawala nga ng bisa ng pagtuturo. Hanggang sa iyo na nga nangyari, alam niyo din ang istorya nito eh. O, sino ba ang natanggal? Sino ba naitayo? Ang Diyos ay may kapangyarihan magbaksak, may kapangyarihan magtayo. Kung yung mga Israelita na pinutol pansamantala sa puno, pwede nang ikabit yun eh. Eh tayo pang hentil na ikinabit lang, ang madali putulin. Huwag kang magyabang. Sabi ng James 4:7, 4:10, magpakumbaba tayo sa Diyos at sa kapanahonan itataas niya tayo. So wala tayong gagawin kundi magpakumbaba. Ano yung magpakumbaba? Huwag mong pairalin na sarili mong karunungan. Yung sarili mong idea, opinion. Isa lang ang ipaiiralin mo, Word of God. Pag pumapasok sa iyo ang mga masasamang kaisipan, palayasin mo, Word of God ipalit mo. Pag inalis ko itong lamay, alisin ko ito, Bega. Ibabalik ko. So, para malagyan ng isang bagay, alisin mo muna ang laman. Malalagyan. Yung ganun tayo, yun ang pagiging born again. Ang hindi magtatakwil ng kanyang sarili, hindi ka pwedeng maging alagad ko. Ibubuhos mo lahat ng nasa iyo. Lahat ng kaalaman mo nung araw, lahat ng naintindihan mo, tabi mo, itatakwil mo lahat yan. Tatakwil mo sarili mo, at tatanggapin mo ang isang bagong pagkatao. Ibubuhos sa iyo yan. Unti-unti. From glory to glory, from faith to faith, we shall be born again, again, and again. Every day we die. Yung sabi ni Pablo, araw-araw ako'y namamatay. At isinisilang na muli, paulit-ulit. Yun ang kailangan gawin natin araw-araw. Ma-born again ka araw-araw. Ibig sabihin, pipili ka ng isang bagay. Deuteronomy 30:19 na. Inilalagay ko ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Piliin mo ang kamatayan, pagpapala, buhay. Piliin mo ang buhay. Ibig sabihin si Kristo, nananatiling buhay. Piliin mo si Kristo, ikaw ay pagpapalayan at ang lahat ng iyong mga anak. Magiging masagana ang buhay niyo. Ang Diyos ang gagawa noon. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katuwiran niya, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Yun hindi mo pa hinihingi. Hinanap mo pa lang ang kaharian ng Diyos sa puso mo. Huwag kang hanapin sa labas. Hindi mo makikita kaharian ng Diyos sa labas. Ay, pinaghaharian nga ng demonyo itong mundong ito. Hanapin mo sa labas. Sa loob mo hanapin ng Diyos, sa loob ng puso mo. Ibig sabihin sa buhay mo. Tignan mo yung buhay mo. Matalino ka ba talaga? Sino ang marunong sa inyo at matalino na nabubuhay sa Word of God? Na hindi na mabubuhay sa dating pagkatao. Ibig sabihin yung nalaman mo, marunong ka. Kung baga sa halimbawa, nalaman mo isang bagay, hindi ka naman marunong. Halimbawa, kotse. Alam mo lahat ng parts ng kotse, carburetor, lahat dito, alam na alam mo, hindi ka naman marunong mag-drive. Para sa inyong kaalaman mo. Nagiging mabuti kaalaman kapag nagiging marunong. Kaya ang binigay sa atin ng Diyos, hindi lang espiritu ng kaalaman, espiritu ng karunungan. 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit of fear, to bondage, but of love and of a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng takot, kundi ng espiritu ng katapangan, ng pagmamahal, pag-ibig, at katalinuhan, self-control. Binigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, the mind of Christ. Bibigyan tayo ng lahat ng karunungan sa lahat ng bagay. Basta sundin mo lang ang Panginoon. Wala kang gagawin kundi tanungin ng Holy Spirit. Kasi nasa loob mo eh. Sino tatanungin mo yung nasa labas? Ay, may sasagot sa iyo. No? Anak ng Diablo yung nandyan. Ang tanungin mo, yung Holy Spirit na nasa loob mo. Kaya pag may sitwasyon, araw-araw, may isang sitwasyon, ang kakainin mo, Word of God. O itanong mo. Kaya sabi, Panginoon, pakainin mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. O paano mo malalaman kung ano kakainin mo sa araw na to? Itanong mo. Kasi kailangan ng araw-araw tayo. Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So hindi tayo mabubuhay sa pagkain natural, material. Mabubuhay tayo sa pagkain spiritual. So ano kakainin mo ngayon? May sitwasyon eh.
Kasi gagawa ang Diyos ng sitwasyon para malaman kung ikaw ay totoo o hindi. Para sa sarili mo yun. Kaya gumagawa ng Diyos ng sitwasyon para makita mo sarili mo kung totoo ka o hindi. Yun nga lang, simple-simple, nasuklian ka ng sobra. Doon na malalaman kung totoo ka at hindi. Kasi pera yun eh. Sasabihin mo, gago yun. Sobra yun sukli sa akin. Ikaw ang gago, isuli mo. Dahil yung konting kinuha mo, napakalaki ng kukunin ng Diyos sa iyo dyan. Kaya kapag yung mga in good faith lang na hindi mo alam na sobrang sukli, okay yun. Pero hindi. Usually, nagbibilang tayo eh. Di ba? Do not leave the counter until na hindi mo nabibilang yung sukli. Pag nakita mo sobra, ano gagawin mo? Sabihin sa tanan, gago yung tindero na. Sa iyo yan. Para sa iyo yan. Pwedeng sa iyo yan, nakapulot ka ng isang bagay o pera. Wala namang pangalan nyo, ano mo isusole. Pag isinole mo, sasabihin ng lahat ng akin yan. Sasabihin mo, meron ako nakakita rito bag, meron laman 100,000, kanino to? Lahat ng tao sasabihin, akin yan. O, di ba? Pwede mo kunin ng isang bagay kung walang pangalan. Wala kang pagsosolian eh. Ikukurap ng tao yun. Pero yung may pangalan, halimbawa, nakakuha ka ng isang bagay, may pangalan, may telephone number, paisoli mo. Mananagot ka sa Diyos yan, hindi ka tunay na Kristiyano. Yan eh, konting bagay lang yan. Halimbawa, tayo, matipid tayo sa mga bagay-bagay na hindi dapat pagtipidan eh. Halimbawa, pagkain. Nahulog yung pagkain. Ang pinaghulugan, talagang may bakterya na, tayo, kukuskusin pa ba yung kakainin? Pagpapalit ba yung konting halaga nun sa kalusugan mo? Ipatalo mo na yan. Yung mga bagay na mahalaga lang, yung mga bagay na walang halaga, ipatalo mo. Bakit hindi tayo magpatalo? Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 6:7. Bakit hindi minsan tayo magpatalo? Patalo mo minsan yan dahil makakasira sa kalusugan mo yan. Sobrang ano mo eh. Halimbawa, nanghihinayang ka sa pagkain, hindi mo naman nailagay sa refrigerator, di may bacteria na yun. Nanghihinayang ka, saya kakainin mo pa. Diarrhea, baksak mo niya. Huwag kang manghinayang dyan, konting pera lang yan eh. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Ano mga bagay ginastos mo, papalitan agad ng Diyos yan, lalo na ginastos mo para sa Kanya. Ang bilis magpalit ng Diyos dyan. Kita niyo yung ikaputando. Pag nagbigay ka ng ikaputando, bakit napakagaan ng buhay? Bakit ang gaan ng pamilya? Bakit damay mga anak mo? Bakit? Nagbigay ka ng ikaputando doon sa high priest eh. Yung nabubuhay sa langit. Ang lahat ng kayamanan na kay Kristo Jesus eh. Kaya ibibigay sa iyo, Philippians 4:18, sabi ni Pablo, ako'y busog sapagkat tumanggap kay Epaprodito ng mga galing sa inyo. At ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Pupunan ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Ikapot handog yun. Kasi sa Philippians, sila lang ang nag-iikapot handog. Walang nag-iikapot handog kay Pablo kundi Pilipos. At walang naglinis ng sugat ni Pablo kundi ang Pilipos. Sabi niya, kayong taga-Pilipos, sabi niya. Kayo napakabuti nyo sa akin, samantalang ang ibang iglesia walang ginawa sa akin. Lalo Corinto. Yung Corinto, mga Corinthians Garden, ang yayaman, walang nag-iikapot doon. Walang tumulong kay Pablo, kaya nagutom si Pablo, for the good. Fasting. Napakahalaga ng fasting, mga kapatid. Kaya nga pinagpa-fasting tayo ng Panginoong Jesus eh. Kasi malaking nagagawa ng fasting sa katawan natin, lalo na yung pagalang nag-iidad na yung puro sakit. Kasi nalilinis ang internal organ mo pag nagpa-fasting. Bakit? Kasi pag kumain ka, gagana agad yung pancreas mo. Magsisikret yun ng insulin para dalhin sa kidney. At saka sa liver para, yan yun eh, ipipilter, aalisin ng mga toxins. Kung hindi ka kumain, tahimik lang yung pancreas mo, tahimik yung kidney mo, tahimik yung liver mo, tahimik ang internal organs mo. Hindi sila nagkagagalaw na nagpapangsyon ng pangsyon. So, mamiminimise ang sakit. Kita mo kung mag-fasting pa nga ang mga manoga, 40 days and 40 nights. Huwag niyong gagawin yun. Si Kristo lang, si Moses at si Joshua, gumawa, saka si Elijah. Magpa-fasting ka pag pinagpa-fasting ka ng Diyos. Pero yung fasting, pipili ka araw-araw na gusto mo, okay yun. Pero yung 40 days, 40 nights, pang man of God lang yun. Natatandaan ko, mayroong preacher nag-fasting 40 days and 40 nights. After several days, nilabas, naka-stretcher mo. Sa hospital nila, sino ba yung preacher na nag-fasting 40 days and 40 nights? Sinabi ba sa iyo ng Diyos yun?
Yun yung nagsabi na kapag nagpadala ng atomic bomb, palalayasin niya daw yung atomic bomb, hindi babagsak sa Pilipinas. Kaya mo palayasin atomic bomb? Yun nga lang, pumatay ka ng pagaling ka lang ng sakit na may lagnat, baka hindi gumaling. Pabaligin mo ba yung atomic bomb? Itong preacher na to, groggy lagi, parang nakainom lagi. Parang lasing. Hindi alam mo ba sinasabi. Tayo, alam natin na sinasabi natin, mga kapatid. Alam natin ang ginagawa natin. Bakit? Binigyan tayo ng Espiritu Santo, ng kapahayagan. Bawat bagay, bawat sitwasyon, may word of God na dala. Sabi ng Panginoon, sabi ng Espiritu Santo. Hindi ako nagsasalita ng ano, kundi yung aking narinig ang sinasabi ko. At si Kristo, ganun din. Kung ano ang sinasabi ng Ama, kung paano ko sasabihin, at kung paano ko sasalitain, ganun ang ginagawa ko. So, ang submission ng Panginoong Hesus sa Ama, kasi ang Word of God, ang salita ng Ama, si Kristo. Ang salita ni Kristo, yun na nga narinig ng Holy Spirit. Kaya sila iisa lang Iisa lang ang isip nila, Word of God lang. Ang salita ng Ama, Word of God, and in that Word is God. At ang Word of God ay si Kristo. At ang narinig at sinasabi ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. So yun lang, hindi tayo aalis na sapat na yung Bible. Hindi nyo na kailangan maghanapan ako na Bible na napaka-Greek o Hebrews. Sa akin lang yun. Kasi hindi pa ako pastor noon, nagkaroon na ako noon. Yung confirmation ng mga Hebrews tsaka sa kuya ko yun. Tinignan ko, nandun yung sa Greek. Kapag New Testament, Greek. Kapag Old Testament, Hebrew. Makikita mo doon ang translation ng English, lahat ng meaning. Ayun nakita ko. Sabi ko, Kuya Rick, pwede bang sa akin na lang to? Nung pala magpapastor ako, gagamitin ko pala yun. Tapos yung kaibigan ni Delma, nagbenta sa akin ng Bible, yung Thompson. Maganda yung Thompson na Bible na yun eh. Nandun na yung lahat ng mga Bible verses. Kung ano topic mo, nandun na lahat ng Bible verses. Ngayon, ang dali eh. Sabihin mo lang kay sa Google eh. Okay, Google. Teka, baka makinig ko. Okay, Google, what verse in the Bible that God talked to Moses? Let us talk in the mountain. Sasagutin ka agad ng AI. Ipapaliwanag pa sa'yo ng AI. Bibigyan ka pa ng example. Napakaganda ng AI. Kompletong-kompleto. Ikaw ang susuko sa informasyon. Sasabihin pa sa'yo, do you want me to make an email about that? No, thank you. Sabi ng email, okay. Kasi alam nyo, ang email kasi lahat ng information ng AI nasa kanya. Kinuha niya lahat ng information sa lahat ng libro. Kaya nga pati sa Quran meron siya. Pipiliin mo lang yung tatanggapin mo sa sabihin ng AI. Kahit itanong mo, hindi kahit nga doktor, hindi ka na rin kailangan magpa-doktor, tanungin mo lang eh. Tanungin mo lang, what is the health benefits of avocado? Sasabihin na lahat sa'yo. Pag mayroong gamot, sabihin mo, what is the uses of this gamot? Metformin. Sasabihin na sa'yo, magbibigay pa sa ng example. So, yung lahat ng impormasyon nandito na sa Google eh. Tanungin mo lang ng tanungin, malalaman mo. Pero isa lang ang basis natin lagi, Bible. Kapag nagtuturo ang AI na kontra sa Bible, ay huwag mo nang tatanggapin. Lahat ng karunungan ngayon na kontra sa Bible, huwag niyo tatanggapin. Kahit meron pa silang ebidensyang mga cuneiform. Written in papyrus. Hindi mo tatanggapin yan, Bible lang. Meron nga ako nakita sa internet eh. What are the 7 creation before Adam? Ano daw yung 7 creation before Adam? Hindi ko na tinuloy. Wala namang ganun sa Bible eh. Pag nalaman mo wala na sa Bible, huwag mo nang pasukan. Huwag mo nang pasukin. Maya, masingitan ka ng false teaching. Ako, nag-iingat ako dyan. Kamuntik na ako madali dyan eh. Yung sa Jubilee. Solomon's Treasure. Pinakinggan ko ng na-intrigue ako eh. Sinda ko na sininda. Nung tinignan ko yung mga basis ng scripture, Jubilee. Tinignan ko yung Jubilee. Pati, Apocrypha, hidden books. Hindi ito hidden ng Holy Spirit. Hindi inspired by Word of God. Tumigil na ako sa Solomon's Mine. Wala eh. Galing sa sa apocryphal books eh. Hidden eh. Hindi inspired of God. Ang basis lang natin, yung inspired by God. At ang nakikita ko inspired by God, yun lang King James Version na hindi New King James yung old version ng New King James.
Yung New King James Version, wala yun. Ano doon? Daming wala doon eh. Yung 1 John 5:7, wala doon. There are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Inalis nila yun. Ang dami rin inalis doon. Pero King James Version yun. Kaya lang, New King James Version. Nagbabalad kayo si Satanas na tama siya, pero mali siya. Ang mga anak ng Diyos, hindi madadaya ng Diyabe. Siya lang ang basis natin. Isaiah 34:16. Saliksikin mo sa aklat ng Panginoon at basahin at isagawa mo ang naroroon. At ito'y tinipo ng kanyang Espiritu Santo. Hindi na kailangan ng ibang libro. Buti natatandaan ko yung mga iyon. Hindi ko na binabasa eh. Ang hirap mauubos oras ko pag bubulat-lat lang eh. Tapos magbabaho agad dito, mag-aaway laway. Balik na ulit tayo ng Bible. Mga kapatid, tatapusin ko na lang itong preaching na to na isa-summarize ko. Inalis na ng Panginoong Yesus yung lugar ng pagkakahati. Kasi merong gulf, malaking gulf doon sa gitna ng Hades. Tsaka yung kay Abraham Bosom. Inalis na rin ng Diyos yun, yung gulf na yun. Iniwan na lang yung Hades sa ilalim ng lupa. Kinuha yung Abraham's bosom o yung tinatawag na paraiso o paradise. Dinala na doon sa ilalim ng altar tayo lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos na mamamatay, doon dadalhin. Mag-pray tayo na mag-pray, huwag tayong mamatay. Mahirap itong pinag-pray natin to. Kumbaga sasabihin na, suntok sa buwan yan. Ba't mo naman susuntokin yung buwan? Parang imposible. Hindi mo mamamatay. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon Diyos? Meron dito nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi mamamatay hanggang sa dumating ako. Sasabihin ba ng Diyos yun na hindi totoo? Mag-uutos ba ang Diyos na hindi totoo, na hindi magagawa? Be perfect, for my Father in heaven is perfect. We are perfect na in the eyes of God. Magpakapag-perperto ka, ibig sabihin, hindi ka matitisod sa Word of God. Lahat ng Word of God, ipapamuhay mo. Kahit hindi mo magawa, ipapamuhay mo. Sa James 1:21. Umiwas tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at ang salitang itinatanim sa ating kaluluwa ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. So yung itatanim na Word of God sa ating pagkatao ang makapagliligtas ng kaluluwa. So para mailigtas mo araw-araw ang kaluluwa mo at siguradong ligtas ka, mamatay ka man, nasa Word of God ka. So paano, yung sinabi ko nga, tanongin mo yung Holy Spirit nasa iyo, ano ba kakainin mo sa araw na to? Diba? May mga paborito tayong pagkain, diba? Ganun din, may mga paborito rin tayong pagkain Word of God. Ang paborito ko dyan, 1 Corinthians 15:1-2. Ligtas kayo kung kayo mananatili sa Ebanghelyong ipinangangaral ko, ligtas kayo. Sabi ng Diyos. Tsaka yung 1 John 5:20, na si Kristo, ang salita ng Diyos, ang Diyos. Mga anak, kayo ay may buhay na walang hanggan. Nalalaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin nun? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Huwag kang papayag kay Satanas na hindi ka ligtas. Meron na nga eh. Meron kayong buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Diyos, meron kayong buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya kay Kristo, bagamat mamatay, mabubuhay. Lumipat na tayo mula sa kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan. So, ipoproseso lang. At ang proseso nito, regeneration, pang-araw-araw na buhay sa kabanalan. Today is the day of salvation. So, itong araw na to, tanungin mo yung Holy Spirit. Nasa iyo yan eh. Sayang naman kung hindi kayo mag-uusap. Nakakita na ba kayo ng pamilyang hindi nag-uusap? Meron, yung galit sa isa't isa. Kahit magkita, nag-iirapan. Hindi nag-uusap. Ikaw ba'y galit ka pa sa Holy Spirit? Galit ba Holy Spirit sa'yo? Hindi. O, hindi mag-uusap kayo. Di ba sabi ni Kristo? Ang sino mang kumakato sa pintuan ay pumasok, ako at siya, magsasalo kami. Di ba pag kumakain tayo, nag-uusap-uusap tayo? Yun ang time ng conversation habang kumakain. Di ba? So yun ang I will sup up with you and you with me. Papasukin mo ko sa puso mo, pinapasok na tayo. Pumasok na si Kristo ang Word of God sa atin. Tapos pinapasok niya rin ang Holy Spirit para gumawarda sa atin. Na yung Word of God na binigay sa atin, maalagaan ng Holy Spirit araw-araw na ipatupad sa atin. Kasi after death, judgment eh. Kung mamamatay ka ngayon, dinala ka sa Hades, wala ka ng pag-asa.
Kaya sabi, yung mga anak ng Diablo, walang pag-asa eh. Pero tayo mayroong pag-asa sa huling wakas eh. Sabi sa Jeremiah 29:11. Kayo na magbasa nun. Ayoko na magbuhalongkat dito. Puro lalaway. Parang nagkamali yata ako sa pagbigay. Hindi ba, titiisin ko lang. Kaya ko naman magtiis eh. Mga kapatid, magtiis tayo in Jesus' name. Amen.